Hello, hello! Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Panibagong araw at samahan niyo na naman kami sa A Day in Our Life dito sa UAE. Bumili nga pala ako ng karne ng baboy nung isang araw kaso nakalimutan ko nga itong i-defrost. 12 o'clock na nga rin to at late na nga rin ako nagpunta dito sa kusina para nga magluto ng aming ulam. Minsan sa tanghali ay itlog na nga lang yung aming inuulam para nga mas mabilis maluto. Pero dahil nga malamig yung panahon kaya naman gusto ko nga humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman for today's video ay magluluto nga ako ng sinigang na baboy. Sobrang tigas pa nga nitong karne ng baboy dahil nga galing sa freezer kaya naman ayan nga yung ginawa ko. Yung wooden hammer nga yung ginamit ko kaya naman ayun tuloy nga yung nangyari. Yun kasi yung naisip ko para nga mas mabilis mahiwa yung karne ng baboy. Pagkatapos ko naman mahiwa yung karne ng baboy, nilagay ko na nga sa kawali at nilagyan ko nga ng tubig dahil nga papakuluan ko naman to. Naglagay na nga ako ng bawang, pamintang buo, dahon ng laurel, asin, at saka ko nga to tinakpan. Habang nakasalang naman na yung niluluto ko, nagsaing na nga rin ako ng aming bigas. 2.5 cup nga yung nilagay ko dahil nga nagiging magana nga kaming kumain ng kanin. Lalo na nga kapag masarap pa yung ulam. Dati nga hanggang 2 cup nga lang yung sinasaing ko para nga mag-bless kami ng rice. Pero ayun nga, hindi nga kinakaya at mas lalo nga kaming ginuguto. So ayun, nung mahugasan ko naman na yung bigas, dito naman ako sa may mineral water kumukuha ng tubig. Dahil yung tubig nga galing faucet ay madumi. Di ko nga pala nilagay lahat ng karne ng baboy dahil sa tingin ko nga ay kasya na nga yun hanggang sa hapunan namin. Kaya yung natira nga ay hinugasan ko nga muna bago ko naman nilagay sa Tupperware. Nilagay ko na nga rin sa my freezer at dahil nga masakit yung likod ko, pinuntahan ko nga si daddy. Sinabi ko nga sa kanya na gawin niya nga ulit yung ginagawa niya sa akin. At yan nga yun, yung binubuhat niya nga ako at panay nga ako ng tawa. Wala na. Alam nyo, ang sarap sa feeling nun. Pero kung magpapabuhat din yung mister nyo, news ko talagang mauubos din yung powers nyo. Lalo na nga kapag katulad ko din kayo na mahina nga magbuhat. May nagselos pa nga ang bata dahil sa ginagawa namin ng daddy niya. Kaya sabi ko nga itigil na namin para nga walang batang umiiyak. Pagkatapos naman ng 30 minutes, binalikan ko na nga rin etong niluluto kong karne ng baboy. Kinuha ko na nga din at nilagay sa plato para nga hiwa-hiwain. Ang gusto ko nga palang luto ng sinigang ay sinigang na bagnet. Namiss ko din kasi yung ganung luto ng sinigang dahil nga ang sarap-sarap. Pagkatapos ko nga pala mahiwa yung karne ng baboy, nilagyan ko nga lang ng patis at suka. Di ko na nga pala ginamit yung air fryer namin at ipiprito ko na nga lang to para nga mas mabilis maluto. Di ko na pinadry yung karne ng baboy kaya naman ayun nagtalsikan nga yung mantika. Pinatay ko na nga lang yung apoy para nga hindi ako matalsikan ng mantika at nilagay ko na nga rin yung maibang karne. Pagkalagay ko naman lahat, sinindahan ko na nga rin yung apoy at saka ko nga to tinakpan. Habang nagpiprito, naghiwa na nga rin ako ng mga kakailanganin kong sangkap. Bali na prito ko na nga rin yung karne ng baboy at nailabas na nga rin niya yung sarili niyang mantika. Sa totoo lang, pwedeng-pwede na nga ding ulamin yung prinito at isawsaw mo lang sa may toyo mansi. Pero yun nga, hindi nga lang aabot ng aming panggabihan yung ulam na ganun. Nakakabitin nga lang yun tapos kailangan mo pa nga ulit magluto ng ibang ulam. Kaya ganitong ulam na nga lang yung naisip ko para nga hindi na ako magluluto ng ibang ulam pa. Nung kumulo na nga rin yung sabaw, nilagay ko na nga rin etong prinito kong karne ng baboy. Mabilis na nga lang din maluto to dahil nga luto na nga rin yung karne kaya naman tinimplahan ko na nga ng asin at paminta. Nilagay ko na nga rin yung 2 sili at naglagay na nga rin ako ng seasoning granules. Kung ayaw nyo maglagay nun, huwag kayong maglagay. Nilagay ko na nga rin yung sitaw at nitong sinigang mix. Saktong asim nga lang pala yung gusto ko, yung tipong hindi ka mapapamukhasim. After naman ng mailang minuto, nilagay ko na nga rin yung kangkong. Saglit lang naman maluto yung dahon ng kangkong, kaya eto na nga magsasandok na nga ako ng aming ulam. Ang sarap yung ganitong ulam, yung kahit konting karne nga lang yung ilagay mo tapos madaming gulay. Parang sinigang na gulay yung tinutukoy ko, sayang nga lang at sitaw at kangkong lang yung meron kami sa ref. Kung meron nga lang sana kaming okra at talong, maglalagay din sana ako dito sa niluto ko. Naghiwa nga rin pala ako ng isang apple at paghahatian na nga lang naming 3. Kaya hiniwa-hiwa ko na nga lang ng maninipis at para na nga rin may purutas kami. Pinauna ko na nga din palang pinakain yung magama ko dahil alam kong gutom na nga rin sila. Ako kasi ay nabubusog sa kusina habang nagluluto, panay tikim sa niluluto. Ang sarap nga na naman ng kain ng anak ko sa apple at pagkatapos naman namin kumain nito at naghugas na nga rin si daddy. Habang inaantay naman namin siyang matapos, syempre andito nga rin kami ni Zane para nga kulitin siya. Ganyan kasi kami kapag nasa mood pero kapag naging asot pusa kami walang pansinan.
Sa hapon nga pala, ang hirap na nga rin patulugin etong si Zane. At dahil iniwan ko nga sila sa kwarto at pagkabalik ko nga, ayun, nagsusumbong na nga ang bata dahil nga pinagalitan nga daw siya ng daddy niya. Fast forward, kinagabihan naman, bumili nga kami ng pizza at ayan, yung bata ay tuwang-tuwa nga. Kita nyo naman yan at sobrang happy nga at napapayami-tami nga siya. Pagkatapos niya din kasi ito maglaro sa play-on, kaya naman nagutom nga ang bata. Habang kumakain nga, panay salita pa nga rin ng yummy. O siya, paano? Yun lang muna. Sa susunod ulit. My best friend, they love for a face to pull.